Ask you, Lord, that may you please give us understanding and knowledge as we have our Sunday school this morning. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, nandito na po tayo sa lesson 3 sa ating basic biblical discipleship. It's about baptism. And since ang audience natin ay kayo pa lang naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-ano tayo, medyo pag dumadagdag ng audience, medyo naiiba-iba ng timpla. Pero since tayo pa lang, ay meron pala tayong audience sa sa online. It's about baptism po ang lesson natin ngayong umaga. John only baptized those who brought forth fruit worthy of repentance. Luke chapter 3 verse number 8. Tingnan natin. Ngayon, bakit kaya? Ano ba ang konteksto o ano ba ang nangyayari? Ano ba ang mga nakaganapan? Chapter 3 verse, tingnan niyo po mga kapatid para masundan niyo. Kasi sino ba yung mga Luke chapter 3 verse 1. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Otrea and of the region of Trachonitis and Lysanias and tetrarch of Abilene. Annas and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness. So sa verse number 1, ito yung mga Roman governor at pinabanggit din yung puppet king na si Herod, and the high priest in this moment is Annas and Caiaphas. And then nakita natin si John the Baptist and came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sin. So, ito yung place kung saan binabanggit, kung saan nagbabautismo si John the Baptist. Anong nakalagay dyan? Into all the country about Jordan. Kung magkakaroon tayo ng comparative studies sa mga place kung saan nagbabautismo at nagpe-preach si John the Baptist. Kasi preaching the baptism of repentance. Ito yung lugar kung saan hindi mga liblib, mga matatao. Daanan siya ng mga tao. Baptism of repentance for the remission of sin. At is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. So, tanong, si Isaiah lang ba ang nag-prophesy ng tungkol kay John the Baptist? Yes or no? True or false? Only Isaiah prophesy about John the Baptist. True or false, Angelo? Sa'yo. True or false? Sa'yo. Hindi mo alam. Sa Old Testament, ang propeta lang ba nag-prophesy tungkol kay John the Baptist ay si Isaiah lang? True or false? True? False ang sagot. Hindi lang si Isaiah. Sino pa? Sino? Si prophet? Ano yung book bago mag-Matthew? Yun, Malakay. 2 propeta ang nag-prophesy kay John the Baptist. Pero ang ginamit dito ni Lucas ay si Isaiah or si Isaiah. Every valley shall be filled, and every both mountain and hill shall be brought low, and the crook shall be made straight, and the rough way shall be made smooth, and all the flesh shall see the salvation of God. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O ye generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able to these stones to raise up children unto Abraham. Verse 9, and now also the axe is laid unto the roots of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth fruit good fruit is hewn down and cast into the fire. And the people asked him, saying, what shall we do then? He answered and said unto them, he that hath 2 coats, let him impart to him that hath none, and he hath meat, let him do likewise. And then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do? And he said unto them, exact no more than that which is appointed you. Ngayon, pag binasa natin to, parang malalim yung pagkakasabi ni John the Baptist.
Tama? Sino dito unang basa, maintindihan na natin? Ay, naku kapatid, mali. Very wrong. Hindi pa ganyan. Pa ganun. Imbis na pa ganun, pa ganun. Pa ganito kapatid. Kasi ito, personal copy, ito, church copy. Pa ganun. Ha? Oo nga, no. Sorry ha. Pa ganun ha. Sorry for the interruption. Imbis na pa ganun, pa ganun. Paano pa. So, ayan po. Okay, nasa na ba ako? Ano ba sinasabi ko? Sino dito na unang basa, maintindihan agad natin to? Lalo na sa verse number 8. Hindi natin, pero in their time, naiintindihan nila kung ano yung sinasabi ni John the Baptist. Ngayon, sa verse number 8, sa tingin nyo, sino yung mga lalapit kay John the Baptist para magpabautismo? Oh, may Bible ba kayo dyan? Sino sa tingin nyo itong mga to? According sa verse number 8, sino kaya itong mga to? Mga Jews. Okay? Mga Hudyo. Kasi, we have Abraham to our father. Pero, pag tingnan natin sa ibang gospels, hindi lang ito basta mga Hudyo. Ito yung mga religious elites. Di ba pinag-usapan natin yan sa Life of Christ? Kailangan ng fruit of repentance. Ibig sabihin ng pagbabago. So, baptism, it's not just kaya may mga church na sa kanila sinusuri muna. Dalawa yan dalawang extreme or dalawang sides. So, makikita natin kung ano ang side natin dito. Sa una, ito yung na-save, baptize agad. Nag-gets natin? Kunyari, naligtas ngayon, bukas ibabaptize agad. May iba naman mga church na Baptist, kailangan dumaan ka muna sa discipleship bago ka i-baptize. So, ano sa tingin nyo ang mas maganda doon? Sa tingin mo, Pastor Daryl, ano pong maganda? Bakit? Okay? So, ikaw, Brother Daniel, ano sa tingin mo? Bakit kasi, baptize agad o kailangan dumaan mo na sa discipleship? Para sa akin po, discipleship po. Kasi, what if mo mabaptize lang siya, tapos wala na iba lang, hindi na talaga alam yung sabihin ng baptize. Kumbaga, kailangan muna karoon ng foundation ba, bago siya magpabaptize. Kasi mamaya, papabaptize na siya. Sige, away kayo mamaya Ganito Ganito, tatanong natin kay Pastor Bong. Kasi, both sides may strength yan. Both side may strength, both side may weakness. Okay? So, kapag nag-dwell tayo doon, hindi natin makakover itong ano. So, tanong na lang natin kay Pastor Bong kung ano ang kanyang masasabi. Right? Pero ito dapat ang pagkasunduan natin. Kasi sinasabi, fruit of repentance, dapat makita mo muna yung change bago mo baptize. Yung iba naman, sinasabi na, hindi, ang God's divine order, go therefore and teach all nations. Na-save na. Baptizing them. Ang God's divine order, salvation, baptism. Ano sunod? Go therefore and teach all nations, baptizing them. Verse 20, teach in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Tapos, teaching the, yun yung discipleship. I mean, yun yung indoctrination. Okay? Yun yung tuturo mo sa kanya yung sets of lessons. O yung Bible, o yung faith. So, parang hindi daw mag-grow pag hindi na baptized. Totoo. So, ngayon, sa Amerika, may mga reason sila kung bakit di nila binabaptize agad. Oo. Tama. Totoo. Pero dun sa may church kasi na alam ko, so bisita. Di ba? Talagang first time, walang alam sa Christianity.
Na-save. Nag-forward eh. Pero sino gustong tumanggap sa Panginoon, lumapit sa unahan. After mag-pray nun, blub-blub agad. Oo. May mga nakahanda silang t-shirt, bagong underwear, tapos robe. Ganun. So, ano masasabi natin doon? So, again ano tayo kasi medyo tatanggal naman na tayo mga Christian. Tinitimplahan natin ng konti yung ating binibigyan natin konti ng deep. So, right candidate, dapat save. Ang tanong dito, paano mo nalaman pag save? Kapag okay? Yung repentance kasi, di ba, change of mind that result in change of action. Yung change of action, hindi pa natin kagad makikita eh. Yung change of mind, hindi din natin nakikita. Yung change of action, throughout the process pa natin makikita. Diba? Pinag-aralan natin yan. So, tayo, kaya lang natin nasasabi na save siya, kasi pinrofess niya. Sinabi niya na tinanggap niya na si Lord. Tinuruan ng baptismo, naniwala. So, right motive, ang baptism ay hindi part ng salvation. Ngayon, maganda to mga seminary discussion. Bakit kaya may mga naniniwala? Kunyari, Church of Christ na simbahan. Hindi yung Iglesia ni Cristo. Iba yun. Yung Church of Christ na English, o tsaka Churches of Christ, meron yan, marami yan sa Manila. Dito sa hindi ko alam, hindi ko nakakita. Sa kanila, ang teaching nila, nakapag-interview ko yan kasi part na assignment namin. Kapag ikaw ay parang maligtas ka, part ng kaligtasan mo, nang pabautismo ka. Kasi yung bautismo, yung tubig, yun yung maglilinis sa kasalanan. Literal. Okay? So, meron yung debate. Maraming debate yan sa YouTube. Minsan panoorin nyo habang naglalaba. Bakit yung iba naniniwala na ang bautismo ay part na kaligtasan? Pero sa atin hindi. Bakit? Marami tayo diyang argumento. Kasi enough na ang ginawa ni Jesus Christ. 5 solas in Christ alone. Ba? Good morning po. Welcome po. Kamusta? Next, right method. Right method immersion. So sa church history, kung bakit nauso yung sprinkling, tapos sprinkling, pouring. Tatlo lang naman sprinkling, pouring, tsaka immersion. So yung sprinkling, we shake, pouring, buhos. Yun yung ginagawa pag binibinyagan sa Katoliko. Immersion, yung talagang matanda na. Okay? Na nilulubog. Tayo, ang proper ay immersion. Bakit? Kasi ito ay pagpapakita, paglalarawan ng death, burial, and resurrection. So how can you picture the burial of the Lord Jesus Christ sa pouring, saka sa sprinkling? Dapat mga kapatid, immersion. Amen? So, dapat hindi natin mabago yan kasi yun ang identity natin bilang Baptist. Kapag merong isang Baptist na ang method ng kanilang baptism ay hindi immersion, hindi na Baptist yun. Throughout the church history, ang distinction ng totoong Baptist, ng totoong mananampalataya, ay naglulubog sila ng matanda, ibig sabihin, matanda na, grown man, or may isip, hindi baby, Hindi compare sa baby versus baby, no. Immersion. Okay, sa church history, yan ang distinction. Kaya nga tinawag na Anabaptist, rebaptizer. Kasi binaptize na nung baby, binaptize pa ulit nung matanda. So, yun yung distinction. Okay? Makikita natin, magkakadekade na yan. Sa Bible, si Philip, tsaka yung Ethiopian eunuch, bakit natin masasabi na yun ay immersion? Kasi, di ba, nakakita sila ng maraming tubig. Tapos si John the Baptist, naganap siya ng mas maraming tubig sa lugar ng Enon, A-E-N-O-N, kasi there much water there. So, hindi mo kailangan ng maraming tubig kung sprinkling, ang sinasabi sa Bible. Tapos, sa church history ganun din at hanggang ngayon. So, yung baptism through immersion, by immersion,
Yan ay distinction ng totoong mga Baptist. Ngayon, si John Smith, pedo-Baptist yun. Pag sinabing pedo-Baptist, nilubog niya yung sarili niya. No? At hindi naman si John Smith ang ating pinanggalingan. Kasi before si John Smith ay marami ng Baptist. Okay? You study that in your church history. Next is right authority. Local church. Now, hindi pwede tayong Lord sent lang. Okay? Marami, wala silang authority. Halimbawa, si Brother Daniel, tinawag ako ng Panginoon. Sige, start ako ng church. Hindi siya kinomisyon ng church, hindi siya sinend out. Ang tawag sa kanya, colorum. Or sa ating anong tawag natin dyan, idioma ay putok sa buho. Ibig sabihin, hindi totoo. Walang authority. Kailangan may authority. Kaya nga merong empowerment. Sino ang nagbigay ng authority sa church ng baptism? Okay? The Lord Jesus Christ, the head. And the empowerment is in Acts chapter 2. Okay? Na kinonfirm, pag pinag-aralan mo ng detalye, yung nangyari sa Acts chapter 2, kinonfirm ng Holy Spirit na yung mga ipoproduce na church o ng mga believer from the Lord Jesus Christ and from that group is the true churches of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo, sinasabi natin, descendants or offspring tayo ng mga totoong ng mga ni Jesus Christ, ng mga apostol at ng mga totoong naunang Kristiyano. Okay? So, right authority. Dapat merong otoridad, tamang otoridad ang local church. Kaya, bago bautismuhan, ano ginagawa? Pine-present sila, di ba? O mga kapatid, ito na po yung mga susunod sa bautismo. Sila na po ang magiging kabilang ng ating simbahan. Di ba? Welcome natin sila. Palakpak. So, ganon. Okay? Pine-present sa church. Next, meaning of baptism, baptizo, to make full, wet, deep, immerse, submerge. Ito yung tama, immerse, submerge. Kumbaga, nilubog na, talagang dapat lublob na lublob. To cover fully with water. Kaya nga, di ba, napansin nyo si Pastor Bong, pag magbautismo siya, hindi lumubog yung ulo, uulitin. Pag hindi lumubog yung ulo, o kaya yung kamay, lalo na yung wallet, uulitin. Kasi baka hindi mag-offering daw eh. Joke yun ni Pastor Andal, di ba? So, naiintindihan ba? Kailangan lubog na lubog lahat. Makita din natin, pag maliliit na bata, tumataas yung paa. Dapat lubog na lubog. Okay? Lubog as in lahat. Kasi picture ng burial. Okay? Next, baptism means identification with Christ. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay identified na sa kamatayan, sa pagkulibing, at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Ganito yan, ha? Sa atin kasi parang hindi masyadong matter itong baptism. Pero nung time nga ang mga Kristiyano ay nape-persecute ng mga Roman Emperor, baptism will cost your life because it is public declaration that you are no Christian and you are no longer pagan or obeying the Roman gods. Kasi po, dumating yung time, di ba maalala nyo, makikita natin, nung time ni Jesus Christ, nung sila Pilato pa, nung time ni Jesus Christ, before Jesus Christ, pinag-aralan natin ito sa life of Christ, ang mga Romano, mahigpit, maluwag sila. Kita nyo nga, meron nga silang Sanhedrin eh, di ba? May Sanhedrin, counseling body ng mga Hudyo yun. Maglilitis sila, pero hindi sila pwedeng pumatay. Bago nila patayin, kailangan na mayroong approval ng Roman government. So, pagdating religiously, walang pakialam mga Romano basta magbigay kayo ng buwis. Pero, after naman ni Jesus Christ, nung talagang lumawak na ang Christianity, ganito na ang nangyari. Okay? First 100 years, ang nangyari ganito. Si Nero, hindi lang si Nero, before Nero and after Nero, para makonquer niya
or alam niya na ang mga Christianity, hindi yan magbabaw ang totoong Christian, hindi yan magbabaw sa ibang gods. So, ang ginawa nila, nagsun sila ng edict. Edict na, ganito ha, kapag ikaw ay, pwede kang sumamba kahit kaninong Diyos, basta yung Diyos ng mga Romano, magsusunod ka rin ng insenso, o mag-aalay ka din, magsasacrifice ka din. Alam ng emperor na ang totoong Christian, hindi gagawin yun. So, ano nangyari? Kapag hindi ka sumunod, ang mga Kristiyano, si Jesus lang talaga ang kanilang Diyos. Hindi lumulod. So, doon sila. So, baptism to them, public declaration, it will cost your life. Sinasabi mo na ako ay Christian na. Kaya nga, mga kapatid, hindi pwede yung private baptism. Pastor, papabautismo nga ulit ako, pero gusto ko secret lang Hindi malalaman ng church. Mali yun. Kasi baptism itself is public declaration. Means obeying to command of Christ. Okay? Ayan ay pagsunod sa utos ni Jesus Christ. Go ye therefore, kasama yan. Kaya ang church kapag hindi na nagbabaptize, hindi na nila ginagawa yung trabaho ng pagiging isang church. Hindi ibig sabihin they are no longer church. Kasi may narinig ako na hindi na tayo church pag hindi na tayo nagbabaptize, nagsosolwining or naglo-Lord Supper. Church ka pa din, but you're forsaking the commission. Ang ganun din, sa asawa, kapag ikaw ba hindi ka nagbibigay ng pasalubong or kung ano-ano sa asawa mo, hindi ka na asawa ka pa din. So, bride of Christ pa din tayo, church pa din, pero suwail. No? Next, means following Christ's example. Kasi si Jesus Christ, siya ay nagpabautismo din. Means fulfilling all righteousness. Yan. Matthew 3:15. Baptism means to identify with the local church. Dito tayo nagkakatalo. Kasi may iba na kapag ikaw ay na-save, part ka na ng isang church, hindi natin yung teaching. Sa atin, para maging part ka ng church, kailangan mo magbautismo. Na-explain ko na yan sa inyo, mga Bible student, Acts chapter 2. Inad sila sa church, hindi lang nung na-save sila. Inad sila sa church kasi they were baptized. Okay? Chapter 2, verse number 47. Praising God and having favored all people, and the Lord added to the church daily such should be saved. Nasaan pa yung verse na isa? Ayan, verse 41. And they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So, sa church, dagdag sa kanila. So, tayo kailangan mo ng bautismo. Part 7 ka na. Pero it doesn't mean part ka na ng isang local church. Kailangan mo ng identification sa isang local church. Okay? So, teaching yan ng mga universalist, mga hindi naniniwala sa local church. Kaya sila, patalon-talon, walang responsibility sa isang local church. Importance of baptism. Okay, meron na tayong 17 minutes. Baptism is not part of salvation. Baptism is the first step of obedience to our Lord Jesus Christ. Kasi nga, nasave na tayo, Great Commission, baptizing them. Why? Because Christ was baptized. He set an example. Christ commanded people to be baptized, and Christ approved His disciples baptizing. John chapter 4. Makikita natin yan dyan na yung si Jesus Christ, inutusan niya yung mga disciple na magbaptize, mga apostol and disciple. Methods of baptism, napag-usapan natin kanina. So, ito yung explanation kanina ng meaning. Baptism is immersion. Okay? Not sprinkling and pouring. Only immersion pictures the meaning of baptism, death, burial, and resurrection. So, the motive to
to obey Christ's command, to follow Christ's example, and to publicly show our faith in Christ. Kaya yung mga babaptize, dapat maintindihan nila ito. Marami tayong babaptize. I think it's 20, less than or more than 20. This next Saturday. So, ipag-pray natin sila. Ang problema kasi sa church, pag nabaptize na, wala na. Dapat na ipag-pray na ipapalo up. At sila ay natuturuan. Okay? Hindi yung nabaptize, after nun, nawala sa church. Halimbawa, baptism daw. Kapag ibabaptize, free. E di lahat gusto magpabaptize ulit. Kasi free yung swimming pool. Hindi ganun mga kapatid. So, maturuan. Turuan sila bago bautismo. Diba? Nire-rehearse sila. Naturuan natin, turuan ulit. After nun, tuturuan pa. After ng baptism. And, example of baptism, si Jesus Christ, makikita natin, that was recorded in Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and that 3,000 believers, binasa natin kanina. Halos lahat to, immersion. Jesus Christ, immersion, 300,000, immersion, at 3,000. Ethiopian eunuch, immersion din. Si Paul, sino ang nagbaptize sa kanya? Tingnan natin. Acts, nandito na ako sa Acts eh. Acts 9 verse number 18. May nagbautismo kay Apostle Paul. And immediately there fell from his eyes at he had been scarce and received sight for it, and he arose and was baptized. Sino yung nagbaptize sa kanya? Si Ananias. Okay, ang nagbautismo. Takot pa si Ananias, pero yan, nakita natin na ginamit siya ni Lord. Alright? And si Cornelius, ang kanyang pamilya. Ngayon, ito yung passages ng mga nagbabaptize ng ano eh. Sa Acts chapter, saan ba yung ano? Yung Philippian jailer. Ano yun? Acts chapter. Thou shalt believe the Lord and thou shalt be saved. Ano chapter yun, Pastor? Thou shalt believe the Lord. Philippian jailer. What must I do to be saved? Thou shalt believe the Lord and thou shalt be saved. Yung Philippian jailer, umutang ko na. Diba, alam natin yung, yung account ng Philippian jailer? Nung kumantas, Acts 16? Acts 16. Verse number... Ayan. Sirs, 30. And brought them out, said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in the house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized. So, sabi ng mga nagbabaptize ng baby, dito daw sa my house, may baby daw dito. Kaya, pwede mag-baptize ng baby. Ang layo, di ba? Bulag-bulagan na lang eh. Wala na yung binanggit yung baby dito, binaptize eh. Lahat ba ng house may baby? And to all that were in his house. Ibig sabihin, so yun, totoo ito yung argument ng mga Katoliko, ng mga Catholic apologists. Punta kayo sa catholicanswer.com. Malayo sa paliwanag. Kasi daw, pag may baby daw sa house, yun. No. Question, why was Christ baptized when he never sinned? To identify himself with John the Baptist. Pag-usapan natin to kanina. And another one, to fulfill all righteousness. So, si Jesus Christ, wala siyang law or command na hindi sinunod. At nilabag. Lahat sinunod niya. Lahat ng patakaran. Pati ang baptism. Wala kahit isa. So, and to set as an example to
follow. Kaya hindi pa pwede na okay na ako maging Christian basta hindi ako magpabautismo. Mali yun. Okay? Ililid ka ng, naniniwala ako na ang totoong save, ililid ng Holy Spirit magpabaptize. How about you? Naniniwala? Kasi ganito wala naman akong, alam ko ba yung, ilang percent ang alam ko sa Bible bago ako nagpabaptize. Baka wala pang 2% or 1%. Ang alam ko lang, nireceive ko si Jesus Christ. Naalala ko nun, nasave ako, March 14. March 14, kaya 14 or 10, mga ganon. Birthday ni, after ng birthday, tama, March 14, 2010. Tapos magka-camp sa Zambales. Ang camp fee, 800 pesos. Ang pera ko, pastor, 100 lang. Sabi ni pastor, sige, dadagdagan na lang. Laki ng dagdag ni pastor, 700. Pwede mo na kasambales kami, 100 pera. Buti na lang, honest talaga ako na 100 lang ang naipon ko. Kasi, hindi ako tinamaan dun sa preaching ng pastor. Nilibre kayo ng pastor nyo dito. Tapos yung pastor nyo, walang makain. Kayo nakaka-cup noodles. Bira, tawa ko ng tawa dun eh. Totoo nga naman. So, April 1 ako binaptize. 14, wala pang isang buwan. So, naniniwala ako na ang totoong save, ililid ng Holy Spirit na magpabaptize once na naituro sa kanya yung baptism. Ngayon, bakit ayaw magbabaptize? Kasi baka magalit yung nanay. Bakit? Pag nabaptize ka naman, hindi naman na pwedeng bawian yun eh. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga young people. Bakit? Pag binaptize ka ba, pwede mong sabihin sa pastor, ano daw? Parang palakpak, di ba? Pag palakpak, bawian, bawi. Hindi pwede. Once you are baptized ka na. Hindi na invalidate yun. Hindi pwedeng sabihin ng nanay mo, ay, ano yun, hindi valid, void. No. So, huwag tayong matakot, lalo na yung mga nasa legal age. Sa batas ng Pilipinas, meron kayong, pag ikaw ay nasa hustong gulang, meron kang karapatan pumili ng sarili mong grupo pagdating sa relihiyon. Meron tayong, tawag dito, religious freedom. Individually, kahit ano. So, pero hindi naman natin sasabi magrebelde sa magulang. So, ano pa yung mga dahilan? Ba't ayaw magpabautismo? Yun nga, baka hindi pa kasi talaga sa save. Okay? So, kaya tayo, wag nating sabihin na, magpapabaptize ka na. Ako, magpapabaptize na ako, pastor. Talaga ba, save ka na? Opo. Hindi ko nakikita sa buhay mo eh. Okay? Ang standard na ang tao ay ligtas, si Lord, at siya lang ang nakakaalam. Hindi natin pwedeng sabihin. So, may ibang simbahan na kailangan 21 lessons, makatapos mo yung discipleship lessons bago ka magpabaptize, pananagutan nila sa Panginoon yun. Pero ako, naniniwala ako, once na-save to, at naunawaan niya yung baptism, pwede na siyang i-baptize. Hindi na kailangan ng cheche bureche. No? Yun ang ano. Okay po. So, maaga po tayo magtapos ngayon. After po ng Sunday School, karoon tayo ng mga 3 minutes break. Let's all stand up and let's pray. Lord God in heaven, Father, thank you for our lesson this morning. Dalangin ko po sa mga hindi pa nabautismuhan at mga babautismuhan ngayon pong Saturday. We pray, O God, na sila po ay inyo pong pagpalain at loobin niyo po na magkaroon po kami ng baptism this Saturday. Ang bagyo po ay lumihis at marami po kaming mabahagyan ng iyong salita. At i-provide niyo po ang aming mga pangailangan. At patuloy pong lumago ang mga aming pong mga kandidato sa tubig ng bautismo. At tulungan niyo po kaming as a church na sila po ay mag-grow. At ganoon din po yung kami, i-provide niyo yung mga pangailangan namin for this coming soul winning camp. And empower every one of us at ganoon din po ang aming pastor. Sinasama po namin yung aming pong Sunday School offering. Bless us, O God, as we have our morning service this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. After our morning Sunday School